Parang kengkoy lang ah. Bakit nagkaganyan? Wala na ano kuya, rekta na. Ayusin natin to at pangit naman kung ano, tsaka hindi safety. Yung sinasabi ko, pipit-pit pa yan eh. Talaga, kumbaga, mag-ano pa. Ayun na, isang magandang buhay, silipin natin. Ayan naman pala. Parang kengkoy lang ah. Bakit nagkaganyan? Wala na ano kuya, rekta na. Anak ng tipaklong. Bagay, art. Anak ng ito na. Ito. Si Junjun, alam ba ito kung saan nilalagay itong mga to? Sabi niya kuya. Ha? Sabi niya, alam niya. Mga araw. Kaya yung nagtanong. Kaya nga, dapat maikabit na sana natin, ano? Ito, mabilis lang naman to ikabit. Doon to sa may, ano eh. May, oo. Paalam na lang ako kay Kap, pero kalakyos na yun eh. Sa may bungad pa rin naman ang banyo, di ba? May arko lang naman. Tapos itong pinagkakaabalahan nila ngayon, oh. Ayusin natin to at pangit naman kung ano, tsaka hindi safety. Lalo na po kung kakatubig na. Hindi po safe. Pati nga ito, kailangan din natin makabili ng yung ano yan, PVC. Pinaghalo-halo ata ni Edmond mga tropa. Amakdo. Mainit ang panahon, pero ang galing. Mamaya pupuntahan natin yan. Sana naandun pa para makausap ko naman yung brother natin. Yan po ay isang sabihin mo na si Edmond po ay isa sa mga mga inspirasyon ng isang OFW din po, mga farmer na nakapag-business. Alam niyo yun, dati din po siyang OFW sa Korea. Inaasar nga daw siya ng mga ano, kinukutya siya ng mga kasama niya na nung pauwi na siya, sabi niya, mga brad, sabi niya, hindi na ako babalik. Nako, sabi niya, pustahan tayo, baka wala pang 3 buwan nandito ka na naman. So ayun, tinutuon niya naman po, dala gawa ng sipag at tiyaga din. At syempre katulong din po yung kanyang misis. Sabi ko nga, hindi niya po kayang gawin yun kung wala yung katuwang din sa buhay. Kasi isa po sa success talaga ng isang lalaki ay babae. Ganon din ang failure, ganon din. So baliktarin niya yun, ganon din naman. So kumbaga isa sa mga rason kaya successful lang isang sabihin mo ng pamilya, no, is dahil din po sa malaking tulong po ng misis, diba? So gano'n yung ilaw ng tahanan, yung haligi at ilaw ay magkatulong. So ayun, nag-ano sila may pwesto sila sa palengke. Tapos Edmond naman kasi pag nakikita niya po na agaya nun, may tindahan sila sa palengke, sabi niya, lakas mo naman kumuha ng mga tinapay na yan. Oo, sabi niya kasi ganyan-ganyan. Pinag-aralan niya maglagay ng magtayo ng panaderia. So ganun po siya, ganun yung karakter niya. Hanggang sa naka-acquire po sila ng lupa din, 8 hectares yata, parang ganun ang kwento ni brother eh. Ang ginawa niya, sinubdivide niya. So nakapagtayo siya ng panaderia, ngayon sinubdivide niya. Tapos nung sinubdivide niya po yon, kailangan niya ng mga mini baco, nag-rent siya. Ngayon, naisip niya, bakit? Sabi niya, ang dami kong tinatrabaho, bili na lang ako. So yun, nag-umpisa po siyang bumili mga nung isa. Tapos yung mga bayaw niya po ang pinag-operate niya, hanggang sa nagdagdag siya ng isa, hanggang sa pinarentahan niya, hanggang sa nagkaroon na siya ng boom truck, hanggang sa bumili siya ng mga elf na yan, bumili ng loader. So ganun po nag-umpisa.
Kaya isa po siya sa mga isang idolo na sabihin mo ng good example, na talagang isang example po ng nagsikap, 'di ba, na dating abroad nagtagumpay po dito sa Pilipinas, na hindi na niya nainiwan yung pamilya niya, 'di ba, para magtrabaho. So ayan, pahinga muna, break time, at ako naman nakakain na po mga ka-farmer. Sarap nung isdang nabili ko sa Subic, yung 3 piraso, kung mapapanood po ninyo, na parang maya-maya siya na may madilaw-dilaw ng konti. Napakasarap. Masarap sana no kung pinirito ko pa sa ko na ano siya tinolang sigang. Sabi ko parang kulang nilagyan ko ng konting paasim. So ayun, naghalo ng tinola at sinigang mga farmer. Sarap na sabaw. Maraming onion leeks linagay ko, kamatis. Ayun, sarap. Wala stress, wala na tayong meal na naman ito hanggang bukas na. Ayan, nandito tayo sa taas ng loft. At ayan mga ka-farmer, habang busy ang mga tropa, tinuloy lang nila yung bato. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin po yung ayan dito na siya kumukuha naman. Actually kahit matigas kaya naman, medyo pilit-pilit lang ng konti. Kagaya po niyan, ayan tingnan nyo. Sabay bababa dito, yan may tubig na naman. Bagay pwede ko pang ipapala ito sa kanila para ikalat, diba? Pero ayan magkaka-duckweed po yan. Pagka lumamig na ang panahon, magkaka-duckweed yan. Actually problema din ang duckweed dahil kung walang kakain ng duckweed dadami ng dadami. Kung sana nalaliman to ng konti, pwede na tayo maglagay ng isda tapos nagkatubig na, kahit mga 2 feet ang lalim. Ito nagkatubig na po, baka tingnan natin. Okay, pwede tayo magpapasok ng kaunti habang ano sila doon. Kaya lang yung init po ang kalaban natin, baka madali din sobrang init. Tilapia pwede na, tilapia matibay. Sarap panoorin, nakaka-relax. Lalo na pagka marami nakukuhang lupa. Ayun di ba? Ito natin si Edmond. Tayo dadaan sa baba. Ayan. So mainit ang tubig. Pa rin niya to, tubig na rin dito. Abot na yung parang may mga bang layer na ng ano to Tipak na yung nakukuha niya. Tipak-tipak. Meron pa tayong 4 na kalapate. 5, atin ba yun?
Nikot ah. Paronda ako eh. Ewan ko lang kung akin yun. Hindi. Ayun ang drone no. Nagpalabas na ng drone si brother. Ayun na oh. Oh, kita niyo yan? Oh. Dami pang nakukuha. Pero ito, ngayon na to, di siguro to. Wala na tayong may ano dyan. Yan naman eh, pag natubigan na, ano din yan, magpapantay din yan. Guguluhin din ang mga isda yan, papantay din. Ano yung drone ni Brotherhood? Ayan. Talagang ayun na oh, doon na po sila. Ando na sa dulo. Pero syempre, iba pa po yan. Pipit-pitin pa yan eh. So malamang sa malamang magdadagdag pa. Pero at least po, ayan na. Nakakatuwa. Kasi pa 2 weeks pa lang eh, marami na po ang nano. Pero kung backhoe yan ako po, baka kung saan pa lang tayo. Okay na to. Ganda. Dulas yung gulong minsan. Ito nung isang araw pa ito nakuha. Pero ayos na. Tingnan nyo naman yung ano, pagka kung pupunuin po kagaya ng dati, lagpas tao na. Dito pa lang, malalim na talaga. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng lupa. Tibay ng gulong.
Papalapit na papalapit. Ayun oh. Paano kaya ang ano namin, retaining wall nito? Mukhang mabigat din ang retaining wall nito. Sabi ni Papa Yam, kaya naman niya na hollow blocks. Pero syempre lalagyan natin yung mga tukod, yung tawag dito, yung pinaka mga poste. Tapos siguro lalapitan na lang ang mga poste. Tapos yung bakal, medyo ano na lang. May mga ano yan, may mga tukod yan. Kasi ang ginawa namin dito okay naman eh. So far wala naman pong naging problema. May pahila pa yan. Magiging retaining wall namin. Ito, turo ko sa inyo mga farmer. Taas, mataas. Hollow blocks na gagamitin natin. Medyo ano kang drone ni Edmond DJI ata ito oh. Ano pa, dahil pang kukunin dito. Ito yung retaining wall natin mga farm. Ayan, lapit na pala nila oh. Tapos dito din nakapagtambak na rin pala. Oh, nauna ito kanina, kaya pala. Tapos ito oh, ayos palapit na brother. Init, grabe. Sinusuong natin ang matinding init. Yan, sabi ko pantayin na lang doon. Oo, taas ng retaining wall natin ito. Pag ano na to. Ano, dami na. Ito na yung level natin. Oo, yan na yan. Yung naan ditong sumobra, itutulak niya na lang daw yan. Oo. Elevated siya, no? Oh, di, parang ang mangyayari, Bumaba na yan, hakakbang dito ng 3 o 4. Ito na yan. Okay. Oo. May stock yung drone. Ayaw nang gumalaw. Pinapagalagin ako biglang ano. Nasaan na yung drone mo yan? Papalisin mo na. May stock. Ayaw sumunod. Then, nagpapalagin yung... Ayaw naman magyan. Batuhin mo. Di pwedeng babatas lang. Ayaw bumalik. Ayaw na bumalik. Pasulungan wala. Nagpapalagi. Yan. Grabe na, dami na. Pag sinudsod niya na to, Oh. unti na. Pero marami pa yan. Doon lang Oo. Matatampa pa yan. Lahat. May sasalado pa to. Pantayin niya na to. Napakarami mga farmer na lupa. Malapit na talaga tayo. Papalapit na. Tapos ang kinaganda pala, architect pala itong pinsan ni Edward, yung anak. Pa-drawing tayo. Sabi ni Papa Yam, mas gusto niya pa rin, siya daw ang gagawa Sabi ko sa kanya, Papa Yam, ang problema natin yung bilis ng trabaho. Hindi, sabi niya pwede tayong kumuha ng ng mabilis talaga. Kasi ako hindi biro diba? Kailangan mabilis natin magawa para naandyan agad yung mahabol natin yung
sinasabi ko, pipit-pit pa yan eh. Talaga, kumbaga, mag-aano pa. Lumalapit tayo, tumataas tayo ha mga farmer ha. Kasi kung i-level natin dito, mas mataas na po doon. Baga mas malaki ang tambak na ginagamit natin. Kasi pababa siya. Pero okay lang, marami pa namang makukuha lupa. Ayun, galing ha. Magaling. Ano ba itatambak yun? Anong pinagtatalunan nila? Okay, dyan nila ilalagay kasi itutulak niya na lang doon yung daanan ba. Kailangan na nilang malagyan din ng ano, daanan, malalim na eh. Oh, ganda oh. Makikita natin yan. Tapos doon naman po magdadump. Tapos mapapantay na ng mapapantay. Itong ating mga kasoy ang ano. Pero okay lang yan. Oh, medyo mataas pa rin po. Pero okay na. Bukas yan, excited lalo ako kasi imagine nyo halos tapos na po ngayon dito. Pero yun nga, natambakan lang yung hanggang doon. Pero pipit-pitin pa nga. Pero ibig sabihin mga ka-farmer, nakikita mo na kung gaano kalawak. Laki pala. Anuhan natin, malaki. It's big. Putol na kaya natin kay Kong yung mga yun so magdadump pa sila dito, maglalaglag pa sila dyan. So malapit na, baka bukas kaya nilang tapusin to Thursday. Parang makapal pa daw ang sabi niya. So oo nga, kahit naman medyo pababa ng kaunti kasi medyo nahabol natin yung level baka mamaya kasi hindi naman natin kailangan na pantay. Importante pag makapasok yung tubig pagka ano. Tatambak na naman tayo bukas.
Usog lang ng usog yan. Yun. Husay. Dyan, lupa, pero ayun, tapos maglalagay uli sila dyan, and then sususurin na naman yan bukas. Taas na, medyo tumaas na ano. Paano naman natin, final naman yan, pa-final pa. Dito sa kabila, tingnan nyo, nag-uumpisa na rin sila dito. Laki kasi nang nasobra dun eh. Tutulak naman daw dito yon. Hindi na lang oh. Ito na lang. Ilang meters na lang po ito. Ayan. Lapit na. Mahusay. Parang naglalaro din lang pag may loader ano. Ano, naglalaro lang eh. Galing, 430. Maganda yung lupa kasi yung iba mga huli nilang natuyo naman. So ayun po yung lupa, yung tubig oh. Ayan yung tubig, kita nyo yung tubig hanggang saan. Yun, so maaabot natin yan. Yun ang maganda. Kaya kung baga parang naano na din yung erosion, mahaharang na. Pwede naman natin anuhan ng konti kasi tingnan nyo yung ano, ugat ng ano, malunggay. Talagang kinakain na po yung ano, kinakain pa unti-unti. Yun yung nga napapansin. Bagay ilang taon na rin po itong fish pan, 2009. Hindi mo ng 2010 pinaka ano. So 2010 15 years na rin. Kaya pala ang lapad dapat ng daanan na yan eh. Yung anong yan, malapad pero unti-unti. Pero maganda naman to, naanahan na natin. So yung riprap natin, konti na lang. Kung gusto nating ituloy dyan, konti na lang po, hanggang doon na lang oh. Ayan. Okay na yan. Yung dito naman, malaki naman po yung allowance natin. Side.
So bukas bahala na. Tingnan natin bukas kung hanggang saan naman po ang matatambakan natin. Ayan, pinadidilig ko na tong si ano. Sana naman pero parang naglagas lang siya, ano, tingin ko. Baka naglagas lang, pero pwede rin pong natigang talaga siya. Ay, so ayan mga ka-farmer, tapos na naman po ang day, ano na ba, 13 na ba ngayon? Hindi ko na masyadong maanohan. Basta wala pa pong 14 days yan. So 2 weeks na trabaho, kaya na po yung naging outcome. Okay na rin, okay na. At mabilis naman po. Ay, napakaganda ng nangyari ngayon. Kita nyo yun, lumuwag na, nakikita na po natin kung gaano kalawak yung ating area. So marami tayong pwedeng gawin dyan para naman makapag-compete sa market kung sakali man pong matuloy. Kung baga ay may laban, magiging maganda, diba? So malawak yung lugar, maraming activity. So tingnan natin. Ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po muna. At maraming salamat. Magandang buhay. Uy, ano yun? Saranggola. Haba nung ano